Iba't ibang world leaders ang bumisita sa Pilipinas ngayong taon. Hindi lamang ito pagpapakita ng respeto kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kundi pagpapakita na rin ng kahalagahan ng Pilipinas sa Southeast Asia at international community. Si Gab Villegas sa detalye. Ilang world leaders ang bumisita ngayong taon upang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para talakayin ang iba't ibang usapin na nakakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at sa kanilang bansa. February 10 nang bumisita sa bansa si Cambodian Prime Minister Hun Manet para sa 2 araw na official visit kung saan tinalakay ng dalawang leader ang pagpapaganda sa relasyon ng Pilipinas at Cambodia. Ito ang unang beses bumisita ang Prime Minister sa Pilipinas. Tinalakay rin ni Pangulong Marcos at Prime Minister Hun ang pagpapaigting ng kooperasyon sa paglaban sa transnational crimes, gayon din ang pagpapabuti ng kooperasyon sa larangan ng depensa, kalakalan, turismo pati rin ang regional at multilateral cooperation. February 23 naman ang dumating sa Pilipinas si Palau President Surangel Whips Jr. para sa isang official state visit. Sa kanilang naging bilateral meeting, nagpalitan ang dalawang leader ng kanilang pananaw sa pagpapalawak ng kooperasyon pagdating sa fisheries, trade, investment, connectivity at people-to-people relations. Tinitignan din ng Pilipinas at Palau ang pagkakaroon ng kolaborasyon sa larangan ng kalusugan at paggawa, kung saan kinilala ang mahalagang ambag ng tinatayang nasa 3,000 mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Palau. Dumating naman noong March 8 si British Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs David Lammy para sa isang araw na official visit. Dito ay mas pinaigting ang partnership ng Pilipinas at United Kingdom na inilunsad noong 2021 sa pamamagitan ng paglagda sa Joint Framework of the Enhanced Partnership. Sa kanyang naging courtesy call kay Pangulong Marcos, tinalakay ang mga usapin na may kinalaman sa trade and investment, maritime, climate change at kalikasan. Gayon din ang pagpapalakas ng people-to-people exchanges dahil sa matatag na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. March 10 naman ang dumating sa bansa si Slovenian Deputy Prime Minister Tanja Fajon para sa 3 araw na official visit sa bansa. Sa kanyang naging courtesy call kay Pangulong Marcos sa Malacanang, tinalakay ang mga priority areas na layong palakasin ang bilateral cooperation sa pagitan ng Slovenia at Pilipinas, partikular ang pagkakaroon ng kanilang embahada sa ating bansa. Kabilang rin sa mga natalakay ang bilateral trade and investment, nuclear cooperation, labor cooperation, sports at ang pag-host ng Pilipinas ng Board of the Fund for Responding to Loss and Damage at ang kampanya ng Pilipinas sa pagkakaroon ng non-permanent seat sa United Nations Security Council at ang nagpapatuloy na territorial dispute sa West Philippine Sea at South China Sea. Bumisita rin sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth para patatagin ang alyansa at partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito rin ang unang pagbisita ng isang mataas na opisyal mula sa administrasyon ni US President Donald Trump bilang bahagi ng kanyang Indo-Pacific Tour. April 29 nang dumating sa bansa si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba para sa official visit. Dito ay muling pinagtibay ang kanilang commitment na palakasin at palalimin ang diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Naging sentro ng kanilang talakayan ang development cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan kinilala ni Pangulong Marcos ang tulong ng Japan sa iba't ibang sektor. Binigyan din rin ng dalawang leader ang kahalagahan ng trilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan para isulong ang regional stability. Samantala, noong nakaraang buwan, bumisita si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong para sa 2 araw na official visit. Tinalakay ni Pangulong Marcos at Prime Minister Wong ang pagpapalakas ng bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Gayon din ang pagpapalalim pa ng kooperasyon sa iba't ibang sektor, partikular sa larangan ng kalusugan, climate change mitigation at civil service cooperation. Tinalakay rin ng dalawang leader ang mga mahalagang political at economic development sa riyon at pinagtibay ang kanilang commitment sa pagkakaroon ng regional stability at prosperity. Ang pagbisita ng mga world leaders sa ating bansa ay hindi lamang pagpapakita ng respeto kay Pangulong Marcos Jr. bilang pinuno ng ating bansa, bagkus pagpapakita rin ito ng kahalagahan ng Pilipinas hindi lamang sa Southeast Asia, gayon din sa international community. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.